Halika! May ikukwento ako sa inyo. Isang kwentong kasing tanda na ng ating mga ninuno. Isang salaysay na nagliliyab sa tapang, sakripisyo at karunungan. Pag-usapan natin ngayon ang alamat ng apoy. Naisip nyo na ba yon? Subukan nating i-imagine. Isang mundong binalot sa walang katapusang ginaw at dilim. Diyan nagsimula ang lahat para sa ating mga ninuno. Sa isang panahon, ang apoy ay pangarap pa lang. Alam nyo, hindi ito basta lang nadiskubre sa pagkiskis ng dalawang bato ha. Ayon sa mga alamat natin, ang apoy ay isang biyaya na kinailangang kunin, ipaglaban at kung minsan pagbayaran ng buhay mismo. So, ano nga bang itsura ng mundong yon? Tara, silipin natin. Mahirap isipin, no? Isang mundo kung saan kahit sumikat ang araw, hindi pa rin sapat at ang bawat gabi ay isang matinding pagsubok. Ganyan ang buhay nila noon. Ang pagkain, laging hilaw, walang init, walang ginhawa. Kapag lumubog na ang araw, hudyat na yon para magtago. Kasi sa dilim, doon nag-aabang ang mga panganib na hindi mo nakikita. At yung lamig, grabe, yon ang palaging kalaban na kumikitil sa mahihina. Pero alam nyo, kahit gaano kadilim, laging may sisibol na pag-asa. May mga tumayong bayani. Iba-iba ang kanilang mga paraan, pero iisa lang ang kanilang layunin, ang dalhin yung unang ningas sa mga tao. At dito, napakaganda kasi makikita natin yung dalawang mukha ng kabayanihan sa kultura natin. Sa isang banda, andyan si Lamang. Pinapakita niya na ang pagiging bayani hindi laging nasa lakas, minsan nasa talino at pakikipagtulungan sa kalikasan. Tapos sa kabilang dako, andyan ang kwento ni Uwak. Isang ibon na dati raw ay puting-puti pero sa sobrang pagmamahal sa mga tao, sinunog niya ang sarili para lang makuha ng baga mula sa mga Diyos. Kaya yung itim niyang balahibo ngayon, habang buhay daw yung tanda ng sakripisyo niya para sa atin. At sa wakas, dumating din ito. Isang maliit na baga lang, isang munting titis. Pero para sa mga ninuno nating nagtiis sa dilim at lamig, ito na yung simula ng lahat. Ng pagluluto, ng pagtitipon sa paligid ng siga, ng sibilisasyon. Pero, dito nag-iiba ang ihip ng hangin sa kwento natin. Kasi kadalasan, kung ano yung nagbibigay buhay, yung din yung may kakayahang sumira. Paano kung ang pinakamalaking regalo ay naging pinakamatinding sandata? Kasi may isa pang alamat eh. Dito, ang apoy ay hindi ninakaw. Kusang loob itong ibinigay. Ipinakilala sa atin si Apoy-Apoy, isang mabait na Diyos na naawa sa sangkatawan. Regalo niya ang apoy. Pero kasama ng regalong yon ay ang tiwala. Isang tiwalang sa kasamaang palad ay sinira ng mga tao. Ang bilis kasi! Mabilis na lumaki ang apoy sa kamay ng mga tao. Ang dapat gamit sa pagluluto, naging gamit sa pananakot. Ang dapat sa pag-init, naging gamit sa digmaan. Nawala yung paggalang, napalitan niyang kasakiman. Sinunog nila ang mga bahay, sinaktan ng kapwa, at walang awang sinia ang mga kagubatan. Siyempre nasaktan at nagalit si Apoy-Apoy. Nasira yung tiwalang ibinigay niya. Sa isang iglap, binawi niya ang regalo. At muli, bumalik ang mundo sa kadiliman at ginaw. Pero this time, hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa kasalanan. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Yung parusa yun ang naging daan para sa isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay hindi para magnakaw, kundi para patunayang karapat-dapat na silang muli. Dito natin nakilala si Anino. Ang ganda ng pangalan, di ba? Isang anino sa gitna ng kadiliman. Yan ang misyon niya. Hindi siya isang mandirigma, isa siyang taong may busilak na puso na pinili para patunayan na natuto na ang sangkatauhan. Gabi ang pinagdaanan ni Anino. Umakyat siya sa pinakamataas na bundok, tumawid sa malalakas na ilog at hinarap ang mga halimaw. Pero alam niyo ba kung ano ang tunay na pagsubok? Yung pagharap niya kay Apoy-Apoy. Wala siyang dalang sandata, tanging pagpapakumbaba lang. At doon sa harap ng Diyos, nangako siya. Isang pangakong ang apoy ay gagamitin ng may paggalang at pananagutan. At dahil sa katapatan niya, ibinalik ang apoy. Pero ngayon, iba na ang kahulugan nito. Hindi na lang siya isang simpleng regalo. Isa na siyang aral, isang paalala na ang bawat biyaya, maliit man o malaki, ay isang responsibilidad. So pagkatapos ng lahat ng yan, ano ba talagang ibinubulong sa atin ng mga sinuunang kwentong ito? Bakit hanggang ngayon, mahalaga pa rin pag-usapan?
Kasi kailangan nating tandaan, ang mga alamat na ito ang kasaysayan natin bago pa man na isulat. Ito yung mga library ng ating mga ninuno, yung mga bintana sa kanilang kaluluwa. Dito natin makikita kung paano nila inunawa ang mundo. At dito talaga, kitang-kita natin kung bakit napakahalaga ng mga kwentong to. Nakaukit dito yung mga pagpapahalaga natin bilang Pilipino. Ang katapangan ni Lamang at Anino. Ang sakripisyo ni Uwak. Ang aral ng pananagutan mula kay Apoy-Apoy. At higit sa lahat, yung pasasalamat sa mga biyaya ng kalikasan. At dito kita iiwan sa isang pagninilay. Sa panahon natin ngayon, ang apoy ay maaaring teknolohiya, kaalaman o kapangyarihan. Hawak natin ang mga ito tulad ng ating mga ninuno. Ang tanong, natutunan na ba natin ang aral ni Anino? Ginagamit ba natin ang ating mga apoy para magbigay liwanag o inuulit lang natin ang mga pagkakamali ng nakaraan?